bata, mabuhay. Kumusta? Ayun. Yes. Doc, naka-live po kami ngayon dito, Doc, nandiyan mga si vloggers. Atty. Trixie. Oo nga, nag-textan kami ni Okay. Yung update lang, Doc, ano ko lang sa iyo. Pumasok na po si, napalabas po natin dito si Attorney Jimmy Bundok at si Miss Cathy Binag. At nauna na pong nakita natin doon sa loob si Congressman Alvarez, dating speaker. At ito naman po si Attorney Topacio. At as of the moment, Doc, mayroon na po tayo palang update, no? Oo, nakita ko. Oo, nakita nyo. So, Doc, ano sa tingin ninyo ngayon ang... Hindi ko ba sabihin, baka lumabas na sila. Ay, sige lang, sige, pag lumabas na sila, May sabihin lang ako, Okay. napakahalaga na gawin natin ito bilang isang bansa. Napakababoy ng kongresong ito. This is the worst Congress headed by the worst Speaker of the House. Hayagan kung magnakaw sa Pilipino. Hindi na nahiya. Tapos nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. This is a pattern. Yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito na hindi na natin ito pwedeng pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ito, anong itinuturo natin sa mga anak natin? Ito yung sinasabi natin, we are not Filipinos for nothing. Hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito, na mga kurakot, na mga binigyan natin ng tiwala natin, na tinatraidor tayo ng ganyan. The worst budget. Diba? Ang sinasabi nila sa atin, kayang-kaya namin kayong babuyin. Pero ang sinasabi natin ngayon dito sa kasong ito, hindi pwede. Hindi ninyo kayang gawin yan sa Pilipino. So napakahalaga na nandito tayo at nagpapasalamat tayo kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bundok, kay Ferdy Topacio, Citizens Crime Watch, former Speaker Bebot Alvarez. Kasi tumatayo sila para sa Pilipino. At tayong lahat dito na sumusuporta. Pero mo pag hindi natin ginawa ito, pag hindi nila ito ginawa, ang sinasabi natin, gawin niyo yan, pwede ninyo kaming nakawan, pwede kahit anong kababuyan, gawin niyo. Tsaka hindi lang nakaw yan. Corruption kills. Marami nang napatay itong mga magnanakaw na ito. Doon lang sa flood control projects, ilan ang nalunod dyan. Pag pumunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad nung nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth ginalaw. Diba? So ano ibig sabihin na pag pumunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan natin pinakamahihirap. Nandun sila sa corridor. Yung iba nangingisay pag nagsisseizure kasi wala na talaga. Hindi ginawang priority ito. Ninakawan nitong kongresong ito ang pinakamahihirap nating mga kapatid at ninanakaw nila sa atin ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. So tama itong ginagawa natin. We are not Filipinos for nothing at sinasabi natin dito, hindi ninyo kami pwedeng salingin at sinasabi natin ito sa future ng mga magnanakaw. Gawin nyo kung anong gusto ninyong gawin. Pero hindi kami papayag, hindi papayag ang Pilipino. Dito ako I'm so proud, very proud of this moment na pinapatunay natin na talagang duyan tayo ng mga magigiting. Yan ang lineage natin. Yan ang tinuro sa atin ng mga magulang natin, mga lolo natin. We are standing on the shoulders of people, of Filipinos who sacrificed ilang buong kasaysayan ng Pilipino. Maraming ang nagsakripisyo para sa kalayaan na ito at para hindi halayin ng Pilipino. At dyan tayo tumatayo ngayon. Reaction nyo lang, Doc, doon sa speaking of priority, yung education, bakit yun ang hindi nila priority instead of dito nga po sa DPWH, bakit po yun ang kanilang priority? Unang-una ang DPWH kasi ang Kongreso ay punong-puno ng mga contractors. Alam naman natin yan. Alam natin hindi yan tanga. Number 2, so alam na natin yan, para yung pera pupunta sa kanila, mga magnanakaw, no? Diba yun yung sinasabi natin na nakita natin? Number 2, kasi itong mga ito, nakita natin dyan sa ayuda na yan. Meron ba silang tinayo kahit na isang eskwela? Alam mo sa mga IPs, mga kapatid natin IPs, kasi umaakat ako ng bundok. Naglalakad ang mga batang IP 2-3 oras lumulusong sa ilog para lang makapag-aral. Doon ba meron ba silang binigay na pera para man lang doon? Wala na yung barangay development program, hindi na umaandar talaga.
So ano ibig sabihin, bakit nila ginagawa yan? Kasi itong mga ito, gusto nila mangmang ang Pilipino. Gusto nila naglilimos tayo. Gusto nila ang loyalty natin sa kanila. Gusto nila, pag tinapunan tayo ng pera, na pera naman natin, magpapasalamat tayo sa mga hayop na yan. Diba? So, yan ang gusto nila. Hindi tayo papayag dyan. Pera natin yan. At yung traditional politics, yung patronage politics, padrino, tapusin na natin yan. Ang gusto nating maging bansa parang Singapore, na pag-iwanan na tayo yung sinabi ni Vice President, na pag-iwanan na tayo ng kahit mga kapitbahay natin, mga kapatid natin na nasa ASEAN. Dati ang sinasabi natin, hinahabol natin, Japan, biglang naging Thailand. Ngayon, naunahan na tayo kahit Cambodia. Ang natira na lang Laos. Diba? So napag-iwanan tayo. And the quality of a nation will depend on the quality of its citizens. At ang gusto natin ay ang mga anak natin ay edukado. Kasi yan ang hope, yan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga anak natin. Si Sandro Marcos kasi yung kauna-una meron sa impeachment ni Tito Inday. Reaction niyo po? Si Sandro, so itong yung tatay niya, no, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon yung bangkay ng lolo niya. So in other words, personal vendetta. Hindi talaga, at saka si Sandro, sino ba yan? Sino ba siya? Alipores lang yan yung Martin Romualdez, nagabigay lang yan ng kape, biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Senior. Yeah, and senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay niya para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong ba magsilbi yan? Hindi. Ang alam niya ni Sandro, mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan. At ano pa yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment, and yet right away, siya yung nagdedepensa. Diba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget. Wala naman siyang pakialam doon eh. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying, o doon napahiya siya. Hindi kasi sinungaling si PRRD. Hindi siya budol katulad mo. No, buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi naming naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki, yan ang mga totoong tao. No, na meron sila, yan ang character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again to a Marcos. Never. Dok, pahabol na lang. Reaksyon niyo doon sa press conference ni BP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Yes, God really save the country. We are in a very dark, napakadilim na kabanata ng ating kasaysayan na kung saan komunista na tayo, mga kapatid. Ang nagpapaandar ng gobyerno ngayon ay ang CPP, NPA, NDF. Akala ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos na pakikipag-alyado nila sa CPP, meron silang attack dogs at kontrolado nila. Hindi nila nakikita, yung nakikita ko maliwanag, puppet lang sila. So God save our country. Pero alam mo, katulad doon sinasabi ni Vice President, I am full of hope. Bakit? Lumalaban tayo. Lumalaban tayo at maraming regalo ito. Yung nag-sign ng petition na yan, yung impeachment, sinabi nila sa taong bayan, magnanakaw ako. Yan si Mitch Kahunay, uy, makakahiya. Gina-justify pa niya. Yung mga akap na yan, gina-justify niya ang katiwalian. Marami sa kanila nagsasabi, mas mabuti pang nagkunin namin yung pera at pupunta ang pera na yan sa inyo, mga kababayan ko. Gina-justify nila ang plunder at hindi naman talagang pupunta yan. Pustahan pa tayo
sa mga bahay nila. Tingnan natin, diba? At saka hindi yun yung punto. Ang punto, sumunod tayo sa batas. Wala dapat pork barrel. Dapat lahat, bawat sentimo na kinukuha ninyo sa gobyerno, dapat may resibo kayo. Hindi ko to sinasabi na parang salita lang kasi nung kami ni PRRD noon, kahit yung toll ticket ko, dinidikit ko yun, lahat, bawat resibo kasi tinuro sa amin ni PRRD habang kumakain kami. Sinasabi niya, halos araw-araw na kumakain kami nila PRRD. Yan ang ulam natin. Piniritong isda, merong sabaw, merong dessert, merong prutas. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. So yan ang gusto natin idikdik sa utak ng mga makakapal na mga mukha ng mga yan. Yan, ang hindi ninyo, pera yan. Pera ng taong bayan yan. Mahiya kayo. Pero hindi sila, yung mga ganyang tao, wala nang kaluluwa yung mga yan. Wala nang kapasidad mahiya yung mga yan. Lalo't lalo pag ang kaalyado mo ay CPP, na wala nang mga kaluluwa yung mga yan. Diba? Recruit ng mga anak natin. So, mabuti na lang may batas. Ngayon, pinakita ng Kongreso sa atin silang batas. Wala nang batas, wala nang saligang batas. Diba? Ilang beses paulit-ulit yan. Pero, tumatayo tayo sa hudikatura. Tumatayo tayo, dumudulog tayo. God save our country. Pag wala ng hudikatura, wala na tayong tatakbuhan. Follow up na lang, Doc. Bakit si PRRD ganun na lang siya magtipid at ganun na lang siya ka-stricto pagdating sa budget? Ako, grabe yun. Grabe si PRRD. Honestly, nakita ko maraming beses nung nasa Malacanang kami, no? Sandali lang naman kami doon. Kahit yung pagpatay ng ilaw, pinapatay niya, madilim doon, may mga mumu doon. So, natatakot ako talaga. Pero tapos lagi nakapatay yung aircon. Tapos simple talaga kami. Sobrang simple. Kasi malalim ang intindi ni PRRD na hindi natin pera yan. At saka marami tayong mga projects na kailangan gawin para sa mga kababayan natin. So, hindi lang yon, character ni PRRD, kapag kayo ay pumunta sa bahay niya, makikita nyo na itong bahay na ito, itong maliwanag na ang taong nakatira dito ay Pangulo dati ng Pilipinas na pwedeng sanang magnakaw ng trilyones, pero hindi niya ginawa, hindi siya nagnakaw sa Pilipino. Kaya bang sabihin ni Bongbong Marcos yan? Kaya bang sabihin ni Martin Romualdez yan? Kaya nila sabihin mga sinungaling. Sabihin nila, wala naman maniniwala. Yung petition niyo po sa Supreme Court, yung tungkol sa pagtatawag sa inyo. Oo. So, nakabinibin siya ngayon. So, so far hanggang doon pa lang yung alam namin. Pero magpo-file din kami ng case sa ombudsman. Pang-abuso. Pero mo, yung libreng mamamahayan, hindi na pwede. Freedom of expression. That's a right above all other rights. Yan na yung pinakamataas na karapatan natin. Tinatanggalan tayo kasi mga abusado sila at saka kasi nandiyan ang CPP, NPA, NDF, mga komunista na walang paniniwala sa demokrasya at talagang sinisira at pinapahina ang gobyerno. Sino po yung papailan nyo ng kaso kung sa kasalanan? Aba, syempre yung mga heads ng committee, yung kung sinong nagtumawag sa amin. Pero ako wala pa akong invitation. Wala pang gano'n. Disappointed na ako. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Maraming Thank you. salamat sa inyo. Kayo talaga yung pwedeng asahan. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Ayan, siguro.